Very good afternoon po sa ating lahat. And this time, nandito po ang inyong Vegeman sa San Rafael, Bulacan. So isa pa po sa ating sinusubaybayang crop nung nakakaraan, yung tinatawag po nating bitter gourd o yung ampalaya. Nakasama natin si Sir Bulak sa journey natin. Pinag-usapan natin is yung setup ng ampalaya. Nung una, akala natin kung ano lang yun, pero tama yung sabi ni Sir Bulak, nagsalikop, nag-abot sa gitna. Nagsalubong na po. Nagsalubong na sa gitna, so success. At syempre yung success niyan, magdedepende sa dami ng bunga. Kahit anong ganda ng trellis natin, anong gandang copy niya, kung walang bunga, wala pong silbi. Tama po ba, Sir Bulak? Tama po sir. Tama. Okay, Sir Bulak, pwede po ba kayong bumati? Magandang nga po sa inyo, sa mga nanonood, nakikinig sa ating programa. Sir Bulak, sobrang dami na rin nung nakapanood sa inyo at nagpapasalamat sila sa inyo. Maraming ding salamat at susurbaybayan nila yung aking mga videos. Oo, sa pagtatanim talagang ng halaman. marami po kayong fans, marami pa kay Vegeman, Okay, so pinag-usapan natin nakaraan, sabi ko po Sir Bulak, yung trellis, Gano'n nga ho yung kalapad ditong trellis natin? 4 meters po yung niya, Yung kabuang lapad. haba, yung lapad mula po sa kaliwa papuntang kanan, 4 meters, saka po yung haba. Yung haba po, meron po siyang halos sa 12 meters. 12 meters. 12 meters. Okay. So sabi nga natin, wala po dito sa puno. Ayan. So naglagay kayo ng mga abono. Abono po. Tapos benign training ninyo. Pinagapang ninyo doon sa trellis. Sa ating, Tapos ano ho nangyari sa Bulak? Tulad po yung sinabi ko, noong that time na hindi nyo nakikita, wala pa siyang blue string. Ayan po. Nagkaroon po siya nito, yung blue string. Kulay blue na string. Na nakalala. Nakalala niya, nilala, weaving, parang ganon. Kasi dati pinakita nyo lang sa amin bakante itong po siya. tubo. Tubo lang. Ano klase daw ba ng tubo yan? May nagtanong Ano po yan? 3/4. 3/4. Opo, ang ginagamit ng 3/4. Anong klaseng tawag sa tubo na yan? Black iron po ang Black gagamit iron. para iwas kalaman. Parang silver ho yan. Parang sila. Pero black iron tawag. Black iron tawag. Hindi ko alam Joke ko lang si Sir Bulak. So makapal ho yung dahon sa gilid, walang ganong sakit. And maraming bunga, nag-uumpisa, Wala pa ho ba kayo na-harvest, Sir Bulak? Wala pa. Meron na pong mga may malalaki. Siguro po, mga ilang weeks na lang po yan. Baka ma-harvest na kasi si Mistisa naman po yan. Hindi naman, Mistisa ho ito? Opo, hindi naman yung ating mga Mistisa. malalaking galactic at saka galaxy. Okay. So ano ho bang sikreto, Sir? Bakit ho ba maganda yung mga dahon nito at pati yung bunga ay makikinis pa? Kasi sa iba, simula pa lang dilaw na iba. Yun nga po yung una din nagko-comment sa akin. Unang-una nga po, parang ako kasing tao yan. Yung bago kayo lumusong, obserbahan nyo na kung ano yung nakikita nyo yung sakit o na-encounter. Saka sabi nga po sa inyo, TLC, kinakausap po yung halaman. Masagot to, Sir, Sabi ko nga, di ba, una, mamunga kayo ng marami. Tulad naman po, nakikita nyo, marami pong naging bunga. Yun, may bubuyog. Ang ko dyan, less po talaga kami ng chemical. Halos po talaga pumupokus lang kami hanggat kaya namin di gumamit ng pang-insecticide. Pinipilit po namin para hindi rin mamihasa sana yung mga halaman natin ng ganong application. Tuloy-tuloy lang po kami dyan sa manure, vermicast, yun nga po yung naglalagay ho kayo ng vermi pa ulit dito? Nirepilan po namin siya pagka that time na kailangan pa huling lagyan. Pero paano ho nalalaman kailangan? Yun nga po, pag diniligan ho kasi dati yan ng mano-mano, nawawas out. Pero nung that time nagmamit na nga po kami nung nakita yung rain spray. Ayun po, continuous lang po, basta nakita namin yung ugat na nakalitaw na, tatambakan namin siya ng vermicast. Okay, pinipila pa Opo. Repilan. Okay, so Sir Bulak, ito okay na sa akin yung trellis ninyo. May tubo, tapos may naglalala kayo ng blue string dyan. So, ayan, may mga, yung mga ito, hindi nyo pa tinatanggal yan, yung usbong na yan? Yung sinasabing, kasi may side shoots ba yan tawag dyan? Yung mga farmers natin, ginagawa nila, tinatalbusan kung tawagin. Tinatalbusan ito mga to. Pero sarap to sa sili sa stage po kasi niya, hindi pa natin siya na-first harvest, baka humagtampo. Magtampo? Parang hintayin muna natin yung kasi first harvest, saka natin siya talbusan, tanggalan ng mga Hindi kayo magbabawas niyan? Hindi pa po. Harvest muna kayo? Harvest lang po. First harvest po, pwede na siyang galawin yung mga niya, branches. Okay. Sige. So dire-diretso na ho yun. Pero habang nag-harvest ho ba, nagpe-fertilize din? Ganun din po. Wag lang po insecticide. Pero sa pag-fertilize, okay naman po tayong maglagay kasi hindi naman po naapektuhan yung bunga. Okay. Sir Bulak, actually, kaya ako tinatanong ko ano pang gagawin ninyo,
Eh unang-una, berde pa naman yung mga ano, mukhang walang sakit. So Opo. malamang hindi kayo gagamit ng fungicide. Hindi po. Wala po. Insecticide sabi mo hindi rin. Hindi rin po. Pero Sir Bulak, karamihan kasi nagtatanong sa atin ano raw bang solusyon doon sa tinasabi nila na bumubuta sa bunga, naninilaw, yung parang ano ho ba yan? Fruit yun fly? po yung fruit fly. Oo. May makikita po kayo mamaya nating setup na hindi kami gumamit ng Ito, chemical. yung fruit fly. Pero natrap namin si fruit fly. Yung fruit fly. Ah, Fruit fly ho Hindi ba yan? po, o langaw house po, fly? langaw po. House fly. house fly. Hindi pala, sorry, akala ko. So ano ang ginamit natin Sir Bulak? Eri po, yung ating trap. Are. Yan po, yung Trap, ating yellow sticky Oh, trap yellow ho ba yan? sticky trap po. Ano meron dyan? Ito po ay meron siyang parang Ayun, ang yung daming- spray nating tinatawag na super net. Meron siyang parang amoy ng hormone ng babae. Halos lahat ng nadidikit dito na fruit fly ay puro lalaki. Lalaki ba? Ah, Makikita ko lalaki. ba natin paano maging lalaki yan? Meron ho siyang parang panusok. Dahil si lalaki ho talaga yung ating parang Sa yellow? malakas tumira. Hindi ba pwede yung blue? Attractive po kasi ang pwede po kaya lang mas attractive po ang yellow kaya tuwa yung mga Nagpipesta insekto sila dyan. pagka So, yellow talagang yung yellow nakikita nila. sticky trap dapat. Oo. Okay. Kahit kasapin. Karamihan doon sa nakikita ko yung sinasabit na na puting Battle. battle. Yun Saan po. meron ho ba tayo dyan? Ayun po, nasan dun po sa dulo. Yung sa kabila. Mm. Ito pala eh. May surprise pala tayo dito sa kabila. Hindi ko agad napansin. Ayun po. Ayan. Medyo mahangin nga lang dito sa gawi rito. Ayan, napakaraming Trap po, kahit yung langaw na pambahay. na fruit fly. So ano ba to? Baby. Ano yan? Pepsi ba yan? Coke? Ano yan? Yung pong ating 1.5 na bottle. Pepsi o Coke? Kahit po Sarsi, ano, basta Mirinda, po, Royal? basta po plastic bottle. Plastic bottle. Wala pong ano. 1.5? Yung, opo, 1.5. Hindi pwede yung 1 liter? Pwede rin po yung mga mismo, 500 maliliit. ml? Kaya lang po, masyado kayong maraming ilalagay. So Kasi okay, ano sa yellow, ano sa so mas maganda, mas spray. malaki. Oo, parang Oo nga naman. mas maganda Ayun no, ang makita. dami yung ano nga naman, ano? Ang dami na trap. Mm. Ang dami na trap. Sabihin eh, Puro lalaki po lalaki yan. Oo, lalaki. So walang lalaki. Walang Hindi lalaki, magbubuntis yung babae. hindi mo makakapagpangitlog. Hindi siya mangitlog sa ating vegetable. Yun isa ito sa management na pwede, no? Para sa fruit fly. Fruit fly lang ho ginano Hindi, dyan. kahit naman po iba natatrap din meron pa mga rin. langaw na ano. Pero pinakaano ho talaga si fruit fly, Fruit fly. attractive. Okay. Eto sir, ganun din. Napakarami namang huli dito. Hindi ko ba nailuluto itong mga fruit fly na ito? Alam mo, parang iba kasi, tipaklong, yung balakdan, piniprito. Exotic. Exotic, hindi ko pa pwede ito exotic. Hindi sir eh. Okay. So, saan nung nabibili ito? Yung ating pong supernet, nabibili po siya sa Agri Supply, kahit po sa Agri meron. Supply. Magkano sir? Sabi po ni yung isang nag-discuss po sa amin, almost 700 o 550, ganun po ang price. Marami na Pero bang marami gamitan naman nyo? siya nagagamit. Okay. Hindi ko sa East yan. Hindi ko sa East. Hindi po. Hindi po. Okay. Sa iba namang Sa pero supply. effective. Effective Kaya, po. okay. Kaya gumagamit po tayo. Okay. Sige Sir Bulak, abangan ulit natin to. Yung pag-harvesting na lang po. Pag-harvesting, i-expect natin dyan, malalaki yan, di ba ba? Po, malalaking makikisap. Malaking makikisap, mga ilan ho isang kilo nun? Nung dati po akong nakagbebenta, alis kumapasok po sa kanya 3 piraso. 3 piraso, isang kilo. 1 kilo. Mistisa ho ito. Mistisa po yan. Okay. Pag si Galaxy natin, 2. Nakita nyo ho, ayan. Sa may Galaxy pa rin, iba namang variety ho yun, So ayan, nagtama sa gitna, ayan, ang kapal na ng bunga. So dapat matibay talaga ang trellis ninyo. Ayan, naglala siya ng blue string. Tapos sa gitna, tsaka yung sa dulo, merong mga tubo. Simple lang. Simple na Tapos meron silang attractant dito, sticky, yellow sticky trap. Yellow sticky. Ayos na. Tapos doon sa gilid, nalagay ka mo kayo ng mga vermi pagka kinakapos. Pag kailangan po na i-refill. Pagdidilig daw ho, gano'n raw ho kadalas? Pagka gumamit kayo ng raining spray yun nga, kasi may rain spray dyan, parang drip. Yun nga po, per oras lang naman po siya. Sir. Per oras. Ayan. So anytime pwede, no? Pwede po, kahit anong time yung buksan. Okay po. Pero kung kadalasan, maghapon. maganda po kasi medyo hapon na para kahit na magdamag na lumipas, meron siya na higop na tubig. Usually, ilang oras nyo pino-open yun? Sa pagbukas si basal, halos kinakain niya yung kalahating araw. Ating araw? Oo, pagka basal na nung pa lang siya binuksan. Pero pag bukas naman na siya lagi, halos 1 oras lang. Sa isang araw? Daily ho yan, sir? Daily. Hindi naman po, twice a days, ganun. Every 2 days? Every 2 days po. Ipatana dalawang araw. Okay.
Sir Bulak, ano pa ho yung mga huling tips na pwede nyo ibigay before tayo magtapos sa video ito? Yun nga po, sinabi po nga sa inyo, hanggat kaya nyo po mag-produce ng ganitong trellis, dahil nga po, Trellis, yan. pag kasi ang lagi ginagamit nyo ay kahoy, Kahoy. unang-una po, Kawayan. Yung mga kawayan, yung gamit po niya hindi pang habang buhay Matagalan. ba, hindi pang matagalan. Mm. Hindi katulad po itong ating metal trellis na kahit ilang taon, magagamit nyo po siya dahil di nga po siya nabubulok. Okay. Yun Mas lang po tipido ito in the long run. Narong na hanggang sa ibang farmers na kung anak nyo na yung magagamit pa niya. Okay. So isa pa ho, Sir Bulak, nakita ko medyo madamo ho yung gitna na ito. Ang tanong nung iba, pwede raw bang taniman yan before magtama yung ano yun? Yun nga po sinabi sa inyo. Yung ginawa po nating pathway, yung para sa Ito. para sa ating pag-harvest. Opo. Kung wala pa naman po talaga siyang, hindi pa siya nagsasanib, Hindi pa yan, hindi pa nagtatama sa pwede gitna. pa natin siyang tamna ng mga lipi. Lipi. Kasi yung kaya lipi, ang lipi ay a month lang. 1 month, harvest na. Harvest na. Kasi kung tatamna natin siya ng mga sola, halos baka abutan na siya ng harvesting nito. Kawawa naman po yung ating konsile na natin na dadapurak, na sagasaan, kaya kailangan lipi lang. Okay, so 2 in 1 pwede. 2 in 1 po. Habang hindi pa nagtatama sa gitna yung kasi ating... yung sunlight po kasi doon Opo. nagmumula yung pagkain ng halaman Okay. Kaya kailangan. Sige, Sir Bulak, maraming salamat. Maraming salamat Video ulit po. tayo. Pagka malalaki na, pag-harvesting harvesting, na po. tawagin niyo po ako. Sir. Okay, so Sir Bulak, maraming pong salamat sa Opo. inyong oras, sa inyong talino na pinakikita, yung inyong skills. Maraming pong salamat. Sana huwag kayong magsasawa, Sir. Hindi po, sir. Basta lagi niyo po ako i-cover, basta may gusto kayong cover sa Gusto po amin. nating is pagsilbihan ng mga viewers tama, natin. sir. Sir Bulak, maraming pong salamat. Opo. Yan sa mga viewers po natin, nakita nyo namin yung kahalagahan ng tamang trellis, yung pag-aalaga, at saka yung ngayon, yung pinakita natin, sinasabi, yung tractant, ito po, na sinasabit lang dito, ipahid nyo dyan sa plastic na bottle, kaya dito po sa metal sheet na ito, and that's it. Na-attract po yung mga lalaki daw po na fruit fly para iwas tusok po sa mga bunga ng ampalaya. Okay, so yan po yung mga bunga. Mapansinin nyo, berde-berde yung mga kapaligiran niya. So, sa muli po, hanggang dito po muna tayo. So, mula po dito sa Bulacan, ito po ang inyong Vegeman, Sir Mike the Vegeman. Maraming salamat po sa inyong panonood.